Hello! Good morning! Ayan, nakigala na naman ang kapatid ko and this time sa peryahan naman kami gumala. Nagulat ako na mayroon pala peryahan sa San Jose sa Montalban, Rizal. Parang kailan lang siya nag-open, siguro around 3rd week of November yata. Matagal na rin hindi kami nakakapunta ng peryahan dahil kadalasan ang peryahan ay makikita lang sa fiesta sa probinsya. Akala ko hindi na uso dito sa medyo urbanisadong lugar. Pero akala ko lang pala yun. Ang peryahan ay located sa may riverside sa San Jose, Montalban, Rizal. Ang ganda at nakakatuwa dahil may tiangge at maraming food stall din sa loob. Bale, una pag may dala kang sasakyan ay mayroon namang mapaparkingan kahit papano. At may mga nag-a-assist din sa parking. Sayang hindi ko na sila na-videohan. Ang parking ay sa ilalim lang ng tulay pero syempre, expect mo na ang pupuntahan mo ay carnival o peryahan kaya napakaraming tricycle. Motor, mga bata na nakabike din kaya magbaon ng mahabang pasensya. Maganda kung timing pagkadating nyo ay may slot agad ang parkingan nila kasi syempre, sobrang daming tao talaga. Pagpasok sa area ng peryahan, ang bubungad sa iyo ay mga tiangge. May ukay-ukay, Shein fashion clothes, mga laruan, at kung ano-ano pa na dry goods. May nagtitinda din ng mga balloons. Kaliwat kanan may tiangge so magbaon ka ng pambili to support na rin our local sellers. That time, kasi hindi namin alam na peryahan pala pupuntahan namin, akala namin park lang kayang dala namin pera para sa aming lahat ay 150 pesos lang. Ayan, tumambay muna kami dito dahil ang dala naming baby ay nagmamagtol para sa laruan. So binilhan siya ng tatay niya ng 3 laruan at sira yun agad pagdating sa sasakyan. Hindi talaga may iwasan pag may mga dalakang bata na magpapabili ng laruan. Ang mga toy store ay parang eye candy talaga sa kanila, ang bibilis ng mata. After ng tiangge, susunod naman ay mga food stall. Grabe, ang daming food stall. May parisan, shawarma, burger, silog meals, pizzahan, milk tea, sisigan at may karinderya rin. Hindi kayo magugutom doon, promise. At ang susunod ay ang mahabang peryahan at carnival rides at hindi mawawala ang Ferris wheel. Ang nakakatakot na Ferris wheel. Ayan. Dahil wala na ako masabi, ngayon tuklasin naman natin ang kasaysayan ng peryahan. Ang peryahan ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay nagiging totoo kahit pansamantala lamang. Sa bawat sulok ng Pilipinas, ang peryahan ay isang simbolo ng kasiyahan, aliw at minsan kaunting kalokohan. Tara't balikan natin ang makulay na kasaysayan ng peryahan sa ating bansa. Noong panahon ng mga Kastila, nagsimula ang tradisyon ng peryahan bilang bahagi ng mga pista ng mga patron na santo. Ito ay may malalim na ugat sa ating kasaysayan at kultura. Pinaniniwalaan na nagsimula ang peryahan noong ika-16 na siglo or 16th century. Sa panahong ito, ang mga pista at karnabal ay naging mahalagang bahagi ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino, lalo na sa mga pista ng bayan. Ang mga pista ay hindi kumpleto kung walang peryahan na puno ng mga laro, rides at mga tindahan ng pagkain. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang magdiwang, maglaro at mag-enjoy sa simpleng mga kasiyahan. Isang kilalang pagbanggit ng perya sa panitikang Pilipino ay sa nobela ni Jose Rizal na El Filibusterismo, kung saan ang isang perya sa Quiapo ay nagsisilbing simbolikong tagpuan para sa mga isyong panlipunan. Sino ba ang makakalimot sa ruweda or Ferris wheel na tila ba'y abot ang mga bituin? O ang tubibo or carousel na paikot-ikot na parang walang katapusan. At syempre, ang mga laro tulad ng color game at dart game na lagi may kasamang sigawan at tawanan. Ang mga ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga bata at matatanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga peryahan ay nagbago at nagkaroon ng mga modernong atraksyon. Gayunpaman, ang tradisyonal na mga laro at rides ay nanatiling popular. Sa mga urbanisadong lugar, nakakalungkot lang dahil hindi na masyado maraming municipalities ang nagpapabukas ng peryahan dahil marami na ang mga indoor amusement parks at mga malls na kung saan moderno na ang mga laro at rides.
Ang peryahan ay kilala sa mga tindahan ng pagkain na nagbebenta ng mga lokal na delicacy tulad ng cotton candy, popcorn at street foods, tulad na lang ng fish balls at kwek-kwek. Ang mga ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga bisita habang sila ay naglilibot sa peryahan. Maraming peryahan ang may haunted house attraction na nagbibigay ng nakakatakot na karanasan para sa mga matapang na pumasok. Ang shooting gallery naman ay isang karaniwang laro kung saan ang mga kalahok ay naglalayong tamaan ng mga target upang manalo ng mga premyo. Ang peryahan ay madalas na may mga live performances tulad ng magic shows, acrobatics at mga lokal na banda na nagdaragdag sa masayang atmosfera. Ang pagkapanalo ng mga premyo ay isang malaking bahagi ng karanasan sa peryahan na may mga booth na nag-aalok ng stuffed toys, gadgets at iba pang mga goodies. Nagkakalungkot lang na sa mga peryahan ngayon na nakikita ko ay wala ng mga live performances, wala ng mga acrobatics. Ang peryahan ay hindi lamang isang lugar ng kasiyahan kundi isang bahagi ng kulturang Pilipino na sana ay huwag natin baliwalain at kalimutan. Bagkus panatilihin natin at patuloy itong tangkilikin. Ang mga peryahan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makalimutan ang kanilang problema at mag-enjoy sa simpleng mga kasiyahan kahit sa munting sandali lamang. Sa bawat pag-ikot ng ruweda at bawat sigaw ng jackpot sa color game, ang peryahan ay patuloy na nagiging bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Isang simbolo ng kasiyahan, pagkakaisa at ang walang katapusang pag-asa na sa bawat laro tayo ay mananalo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli!